Hello mga ka-YouTube. Malapit na naman po yung Pasko, no? Malapit na. Meron tayong naabangan po, no? 13 month pay. Lalo sa mga trabahador po, no? Sino kung nagsabing malas po yung 13? Hindi lahat po ng 13 malas. Dahil yung 13 month pay po dagdag sahod po sa atin yun. Ano po, no? Sige, discuss na muna natin yung mga 13-month packs na dapat nyo pong malaman. Ang 13-month pay po ay isa pong dagdag income, earnings po ng mga manggagawa natin, no? Na ibinibigay ho kada December. Umpisa ng December po binibigay yung pwede yung partially or pwede yung sambigayan lang. Alam nyo po ba na hindi lahat ng mga bansa ay nagbibigay po ng 13 month pay? Sample na lang po na nagbibigay ng mga 13 month pay po natin tayo, Pilipinas. Ano po? Iba pong bansa mga nasa Latin America, tulad po ng Argentina, Mexico, yan, Colombia, yan, yung mga bibigay ng yung mga 13 month pay po, mandatory po yun. Parang sa atin mandatory po na bayaran po yung mga empleyado ng 13 month pay. Bandang Europe, hindi po lahat Greece, mga ganun po, no? Saka Spain, yun po yung may bayad ng 13 month pay. Parang medyo familiar po, no? Greece, Spain, saka Mexico, saka Philippines, parang may mga pagkakahawi, gano'n. Kaya may 13 month pay. Month pay po pala sa history ng Philippines, binigay, unang binigyan pala noong December 1975. Yes! 1975, sino ba presidente nun? Alam nyo na yun kung sino. Wow! FEM, Ferdinand E. Marcos Sr. Malala ko kayo. Sige po. Yun, binigay po to, pinatupad po to noong 1975 po yung, hindi ko alam kung batas o ano yun, pero ano po to, no? So, ibig sabihin, lahat po ng katrabaho noong 1975 po, December po, nakakuha na po sila nung kauna-unahang 13-month pay nila, yung mga trabador na yun. Swerte nila. Pero hanggang ngayon naman, no, pinatutupad po. Under po ng supervision po ng DOLE. Pero alam ko medyo nare-revise po yun. Kaya kung gusto nyo po, i-check nyo po sa ng DOLE. Website po ng DOLE, no, para sure kung anong latest po ng 13-month pay po, ano. Kasi nare-revise po naman po yun. Yun lang naman po. $13-month pay. Yan po, nakukumpute po nila, no. Simple computation po niyan yung monthly earnings nyo po. Monthly earnings. Kung ano ba, January, February, March, April, May, June. Yung monthly, yung po yung sa basic pay nyo po, siyempre less late, less absent, less undertime, plus leave pay. Kung may leave po yung bayad. Kung may leave po, bayad po yung leave nyo. No, yun po yun. Kunin nyo po yung total nyo monthly po. Kung dalawang payslip po, dalawang payslip. Kumpitin nyo po pareho, basic, minus late, minus undertime, minus absent, plus leave with pay. No, yun po yung basic computation po nun. Kung monthly po kayo, dalawa. Kung weekly, 4 po. Kunin nyo po. Kaya mahalaga po yung payslip. Yung payslip, mahalaga po, tinatago nyo para pag na-compute nyo po yun, i-compute nyo po monthly, i-add nyo lang po hanggang sa makarating mo kayo ng 12 months. Saka nyo i-divide ho ng 12. No? Yung iba po,
Iba po yung computation 13 month. Pag di ko po nakabuo na isang taon, syempre, pumasok po kayo ng January, pumasok ko kayo ng mga bandang April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yung total hunot, i-divide pa rin mo sa 12. 12 po ang common factor po doon, i-divide sa 12. Kung ilang buwan po yung pinasok nyo yung total po nung mga sinahod nyo, divide do sa 12. Yun lang po yung basic no? Hanggang sa muli po, ito po si Yanos. Sabihin ko na lang po sa next video po yun. Yung paano kumpitin po ng yung mga 13 month po, kasi medyo complicated po yun. Depende po sa monthly, sa ano po, Sige po, kung nagustuhan nyo po, pa-like po yung video, subscribe po kayo. Hit nyo na po yung notification bell para po mag-set po pag may bagong video po ako. Lalo na itong susunod na video po, kung paano ko di-discuss po yung computation po ng 13 month, Sige po, hanggang sa muli po, ito po si Yanols. Papasalamat at sasabing gastusin nyo may nang tama po yung 13 month nyo. Hanggang sa muli po, ito si Yanols. Signing off.